I know you grabbed my wife and tortured her. Tulungan niyo ako! May mahabol sa akin! Mr. Fry! Na-damage po ang major blood vessels dahil sa multiple stab wound. Dahil dito nagkaroon siya ng severe blood loss. Ginawa na po namin ang lahat. Hindi na po namin siya naligtas. Sana sinabi ko sa'yo na mahal kita. And I'm so sorry. I don't get it. I don't get it, God. Why did this happen? How could you let someone do this to him? How could this be part of your plan? Tell me. Sir, wag ko kayo mahiya sa akin. Okay lang naman pong umiyak eh. Hindi naman ibig sabihin ng pag-iyak, pagiging mahina. Sir, huwag niyo kayanin niya mag-isa. Nandito lang po ako. Trying to keep it together. But he's gone. Murdered in cold blood, and I'm supposed to just accept the fact that he's gone. Alam mo, sir, parehas naman ho tayong naramdaman. Kasi hindi rin ho ako nakapagpaalam sa tatay ko bago siya namatay. Alam mo, sir, yung pagmamahal na meron ka sa daddy mo, hindi na ho yun mawawala. Hindi po yun matatapos dahil sa pagkamatay. Sir, lagi lang po siyang nandito. Lagi niya kayong binabantayan, sir. Sir, ayun po yung magiging lakas niyo para magpatuloy. Ibang klase talaga yung si Mariket, ano? Ang galing niya tumahimik. Ginamit pa ang pagkamatay ni William para makadamoves yan sa ex mo. Ano, attorney? Magpapakamartir ka na lang ba? At magpapatalo ka sa isang pangit at walang kwentang tour guide laban sa isang maganda at successful na attorney na katulad mo? Anong gusto mong gawin ko? Sugurin ko si Ikit? Awayin ko siya? That will only make me look bad sa mata ni Matthew. Mas lalo niya lang akong lalayuan. Hindi ko naman sinabi sa'yo na dumihan mo mga kamay mo.
Be creative. Use your imagination. Matalino ka, attorney. I'm sure may maiisip ka pang paraan para makuha yung gusto mo at hindi ikaw nagmumukhang bad guy. Basta ito lang ang payo ko sa'yo, attorney. You have to do something kung ayaw mong makulela. At si Marikit ang makatapos sa finish line with Matthew. Bakit niyo ako dinala rito? Anong gagawin niyo sa akin? Mamaya, masasagot ang lahat ng katanungan mo. We're just waiting for the others. Bogs! Tingnan mo kung sino nandito, oh. Si Tita May. Nagtataka lang talaga ako na bakit ibang direksyon nung sinabi mo sa amin kanina. It's as if nililigaw mo kami para hindi namin mahanap si Tita May. Ma'am Angela, nagkakamali kayo. Wala akong intensyon na iligaw kayo. Sinasabi ko lang talaga kung saan ko siya nakitang pumunta. Nagsasabi siya ng totoo. Hindi na niya nakita nang tumakbo ko sa kabilang direksyon kaya mali yung naituro niya sa inyo. Bakit mo dinedefend? Concerned ka? Unless, nagpapretend lang kayo na wala kayong alam pero ang totoo magkasabwat kayo. Walang ganun, Ma'am Angela. Loyal po talaga ako sa inyo ni Madam Soraya. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanya. Talaga? Loyal ka, ha? Sige. Patunayan mong loyal ka kay Tita Soraya. I want you to shoot her in front of me. Gusto ko patayin mo siya. Ano pang tinutunga-tunganga mo? Malinaw naman yung instructions ko, di ba? Patunayan mo na loyal ka kay Tita Soraya. Patayin mo siya! Now! Pero ma'am, hindi ba dapat hintayin natin si Madam Soraya? Siya ang magbibigay ng utos? Wala nga siya dito, di ba? Ako ang nandito. Ako ang in charge. Ako ang masusunod. Angela, please. Please, nakikiusap ako. Gusto ko ba makasama ang pamilya ko, Angela? Lahat gagawin ko. Huwag mo lang ako patayin. Ano ba kailangan mo sa akin? Pera, magkano, Angela? Shut up! Hindi mo ako mauuto! Tama nga si Tita Soraya. Hindi ako pwedeng maging soft and weak. Kailangan maging matapang ako para mapaghiganti ko si Bob. Kaya yun ang gagawin ko. Papatunayan ko kay Tita Soraya that I have conviction. Ipapakita ko sa kanya na kaya ko rin maging katulad niya. Papatayin ka namin. Now, shoot her! Shoot her! O gusto mo na tadtarin kayong dalawa ng bala ng mga kasama mo? Nasaan kaya yung room ni Sir William, no? Bakit ba ginadya ka dalawin sa Sir? Rose, ba kayo ano natin? Well, siya lang naman yung nagbigay ng promotion ko before. Pero mabilis nawala yan kasi binawi ni Sir Matthew dahil dyan sa pangit na ikip na yan. Wish ko na lang talaga sana walang masamang nangyari sa kanya para makapagpakitang gilas pa ako at mabalik niya yung promotion ko. You have to do something kung ayaw mong makulela. At si Marikit ang makatapos sa finish line with Matthew. Excuse me, girls. Are you guys here for Tito William? Yes po. So sorry, pero wala na siya. Huh? You guys are too late. So please, bigyan na lang natin ng oras sina Drew and Matthew to grieve for their dad. Visit! Paano na ako? Sino nang kakampi ko sa resort? Paano promotion ko? Actually, masakit din para sa akin na wala na si Tito William.
Kaya gusto kong malaman kung sino yung gumawa nito sa kanya. May idea ba kayo kung may nakaaway ba siya or may taong galit ba sa kanya? Si Ikit! Siya lang naman yung nag-aaway ni Sir William eh. Di ba? Natatandaan niyo nang tinanggal siya sa pagiging tour guide niya? Nagalit siya. Kapalitan niyo po ako dahil lang po ba sa itsura ko? The investors are breathing down my neck. Some of them want to fire you. Tapos mas nagalit pa siya nung tuloy na siyang tinanggal sa trabaho. Darating yung araw na pagbabayaran niyo lahat ng mga kasalanang ginawa niyo sa amin. No, it's okay. Client ko si Ikit. But Tito William is like family to me. So kung may nagawa mang mali si Ikit, hindi ko i-condone yun. None of us should. And as a lawyer, syempre dun ako parati sa side ng tama. At first, akala ko si Ikit yun, but I'm starting to doubt her true colors. Lalo na nung nalaman ko na pinagbantaan niya si Tito William. I understand kung galit kayo kay Ikit. If I were in your position, ganoon din naman yung mararamdaman ko. Especially now na wala na si Tito William, baka gamitin niya yung influence niya kay Matthew para mag-reyna-reynahan dun sa resort. Mas magiging empowered na siya ngayon gumanti dun sa mga taong nanlalait sa kanya. Baka nga hindi lang promotion yung mawala eh. Worst, baka mawalan pa ng trabaho. Hindi ako papayag na masira ng babae niya yung career ko. Kung inaakala ni Ikit, nahahayaan lang natin siya sa mga pinaggagawa niya kay Sir William, pues, nagkakamali siya. Girls, future natin yung nakataya dito. Kaya kailangan pagbayarin natin si Ikit sa lahat ng kasamang ginawa niya. Salamat po. Drew, sir, nasabihan ko rin po si Gemma Lu tsaka si Kaloy na willing po kaming tumulong para po sa pag-aasikaso ng burol ni Sir William. Salamat, Ikit. Pero bukod sa funeral, may mas malaki pa kaming problema. Ano yun? We're still trying to find a way to break the news to Mom. I don't know how she's gonna handle it. Kaka-discover niya lang na namatay yung anak niya. Ngayon nawala si Dad. Baka hindi kayanan ni Mom. Sobrang malulungkot talaga yung sinismi. Pero kasi para sa akin lang mas okay siguro kung kayo na mismo magsabi kaysa sa iba niya pa malaman, di ba? Malaking pagsubok talaga to ng pamilya niyo eh. Ngayon niyo siya kailangan. Kaya kailangan niyo ng isa't isa ngayon. Ma'am, wag. Ma'am Angela, wag niyo po akong papatayin. Gagawin ko po yung lahat. Papatunayan ko na loyal ako sa inyo. Gagawin ko po yung utos niyo. Ang dami mong sinasabi! Shoot her now! Do it! Tama na yan, Box. Gawin mo na. Any last words, Tita May? Meron ka bang ibibilin sa family mo and to your precious Ikit? It's just ringing. She's not answering. That's odd. When was the last time you spoke with her? I haven't. Not since she went to Paris. Lagi na lang siya nagte-text kung okay lang tayo and kailangan niya lang mag-grieve dun sa anak niya na si Emily. Ngayon, tanong okay lang ba siya? At ba kasi hindi siya nagpaparamdam? Sana safe lang siya, no? Sana okay siya kung nasaan na siya. Pero huwag ka mag-alala. Isusunod din sila ni Tita Soraya.
Magkikita-kita din kayo sa impyerno! Shoot her. Angela! Shoot her now! Oh, baka mamaya pa ako makauwi, ha? Kasi tutulungan ko pa si Sir Matthew saka si Drew, eh. Dadalhin namin yung katawan ni Sir William sa funeraria. Sige na, tawagan na lang kita mamaya. Grabe na talaga yung kaplastikan mo, no, Ikit? Hindi ko na kinakaya. Ang kapal pa ng mukha mo kasi ang lakas ng loob mo magpakita pa dito after mong away-awayin si Sir William. O baka naman kaya nandito ka kasi sinisigurado mo na wala na siya. Silin naman. Huwag ka na makisabay. Ang dami kong inaasikaso, ha? Tinutulungan ko si Sir Matthew para sa burol ni Sir William. Wow, Ikit! Grabe naman yung pagsip-sip mo kay Sir Matthew. Ibang level na yan, Day. Anong gayo mo ba yung ginagamit mo para maniwala siya at mapaikot-ikot mo siya ng ganyan, ha? Ikit, ano ba talaga yung plano mo? Landiin si Sir Matthew para makakuha ng mataas na posisyon sa resort? Silin, gets ko na. Bitter ka. Kasi hindi mo nakuha yung posisyon ko. Kaya pinagbibintangan mo ko ng kung ano-ano. Alam mo, Silin, para ma-promote ka, galingan mo naman kasi. Hindi naman puro ganda lang yung puhunan dito, eh. Alam mo, para mas ma-improve ka, tapos ma-promote ka, kailangan mong galingan din sa skills. Tsaka, baguhin mo yung ugali mo. Para next time, deserve mo na. Deserve? So, sino may deserve? Ikaw? Ikit naman. Walang pwesto sa resort ang mga taong pangit at mamamatay taong katulad mo. Dahan-dahan ka. Palalampasin ko na lait-laitin mo yung itsura ko. Pero wag mo akong tatawaging kriminal dahil wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Sir William. Sa tingin mo maniniwala kami sa'yo? Ikit, tignan mo nga yung mukha mo sa salamin. Walang ganyang kapangit ang gagawa ng maganda. Humigil ka na. Okay, everyone, attention please. Tandaan niyo po yung mukha ng pangit na to. Tandaan niyo yan kasi yan yung pumatay sa boss namin. Pangit ka na nga, ang pangit pa ng ugali mo, kaya mag-iingat kayo sa kanya. Nakita niyo ba yun? Nakita niyo ba yun? Ang violente niya, ang war freak pa niya. Sakit. Alam mo, Ikit, napakasama ng ugali mo. Ang dapat sa'yo, turuan ng leksyon. Hindi ka lang kasabi. Ano ba kayo? Yan, sige! Ingot-good niyo siya! Ingot-good niyo yung pangit na yan! Buti nga kay Ikit. At least nakaganti pa rin ako sa kanya without even lifting a finger. Well done, attorney. Thank you for taking my advice. Alam mo, kulang na lang may popcorn tayo para lubos-lubos ang pag-e-enjoy natin sa palabas. What the hell is going on here? What? This is madness! Why are you attacking a kid? Get away from her! Sir, bakit siya pa rin yung kinakampihan mo? Dinidepend lang naman po namin yung tatay niyo. And we think na siya po yung may kasalanan sa pagkamatay ng tatay mo. What the hell are you talking about, Celine? The kid did nothing wrong! At a time like this, you're the ones who were in the wrong for ganging up on her. You know what? You're all fired! I never want to see you in the resort again. Now leave before I call the police. Tara na! Are you okay? They hurt you? Any bruises, scratches? Ay, naku naman. Yung ex mo talaga, no? Let's go see a doctor and get you checked up, just in case.
Alright? Come on, let's go. Ready pa naman ako nakitang nakahadusay yang si Marikit. Ang pasira talaga ng araw to. This is so annoying. Ano yan? Paano na mangyayari niyan? Baka mag-backfire pa sa akin yung mga pinlano ko. Relax ka lang, attorney. May iba pa namang panahon na makakaganti ka dyan kay Marikit. I-enjoy mo lang yung moment na to. Di sa lahat ng oras mananato ka. Sisiguraduhin ko, isisira din kita sa mata ni Matthew. Ano? Wala talaga sa kabila? Ha? Ma'am, sa inyo po ata ito. Ma'am, di talaga namin mahanap yung katawan ng babae. Pero malabong makaligtas yun. Tingin ko, inanod na yung bangkay nun dun sa dulo ng ilog. Ma'am, ayos lang kayo? Hindi lang nagsisink in pa yung nangyari kanina. Ganun pala yun? Ganun pala yung pakiramdam kapag umatay ka ng tao. I mean, inutos ko lang yun pero... Bakit, ma'am? Nagsisisi po ba kayong pinapatay niyo yung babae? Ito naman pagsisisihan yun. Dapat lang na namatay si Tita May. Yun na ang ganti ko kay Ikit dahil pinatay niya ang mom ko. She took my mom's life. And now, I've taken hers away too. Masisira